Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa MMDA pumping station dyan sa Pasay City. May live report si Love Anyover. Love, kinakaya pa ba? Ivan, nagbabalik tayo dito sa Tripa de Galhina Pumping Station dito sa Pasay City. At sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagulan pero hindi gaya nung kanina na sobrang lakas. Ito medyo nabawasan yung lakas ng pagbuhos ng ulan. Ngayong araw na ito mga kapuso, syempre pa kailangan talagang magtrabaho ng gusto itong pumping station dahil kailangan mailabas yung tubig mula po dito sa Tripa de Galhina Creek. At syempre ang napansin nga natin, yung pong pinoproblema halos ng mga tauhan ng MMDA ay yung mga basura nga na kailangang linisin at ayusin at tanggalin dito po sa esterong ito. At sa umagang ito mga kapuso, makakasama po natin si Engineer Michael Dose. Siya po ang Chief ng Pumping Stations and Floodgates Operations ng Metro Manila para nga po ipaalam sa atin paano nga ba yung proseso ng pumping station o paano siya gumagana para yung ating mga mabababang parte ng Metro Manila ay hindi bahain. Good morning po, Engineer. Good morning, ma'am. Okay. Sir, paano nga ba gumagana itong 8? Mayroon ho kayong 8 pumping pumps dito po sa Tripa de Galhina. Ano po yung proseso niya? Itong mga pumping station natin ay tinayo ito dahil para ito magbomba ng tubig na galing sa estero papunta rito sa Parañaque River. Itong tubig na ito nanggagaling ito sa Pasay, Makati at saka Taguig area. Itong tubig na to dumadaloy papunta rito sa primary screen natin na kung saan ito'y motorized na inaahon yung mga basura para hindi makaapekto dito sa mga bomba natin. Sa isang araw, kami nakakaahon ng mga 2 hanggang 3 truck na basura na masasabi ho ba natin, Engineer, na ang isa talaga sa nakakapagpabaha dito po sa Pasay at Makati ay yung mga basura, hindi rin talaga yung dami ng tubig na naibubuhos ng ulan? Yung po bang gusto nyo sabihin? Ay tama po kayo kasi itong basura ay napakalaking epekto ito doon sa pagbaha natin dito. Akalain nyo naman na kung itong 3 truck ng basura ang bumara dito sa mga screen natin, malaking epektong itong magbabaha ito doon sa catchment area ng mga lugar na kung saan sakop ng pumping station. Kagaya na to, sir, medyo yung ating pag-ulan ay talagang malakas. Paano po ba yun? Kaya naman ng ating mga pumps na kumbaga maabatan or masiguro na yung mga tubig ay mapapump at hindi magkakaroon ng sobrang pagbaha dito sa mga lugar ng Pasay at Makati? Sigurado ako, ma'am, na kayang-kaya ng mga bomba natin. Sa katunayan nga, ngayon nga, isang bomba lang ginagamit natin na kapag tumaas konti yung tubig, dagdag kami ng isa. Kapag tumaas pa yun, dagdag pa yung isa. Kapag bumawas naman, bawas naman kami ng isang bomba. Ganon. Sa mga oras na ito, sir, nasa tamang level pa ng tubig. Wala pa naman tayong dapat na ikabahala dito po sa taas ng tubig dito sa mga creek na ito. Yes, ma'am. Sa katunayan nga, isang bomba lang ginagamit natin ngayon. Okay, maraming salamat po, Engineer Michael Dose. At syempre mga kapuso, paalala pa rin po ng mga taga Metro Manila Development Authority. Maging responsable po tayo sa pagtatapon ng ating mga basura dahil yan po ang isa sa napakalaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbaha sa Metro Manila. Back to studio po muna tayo. Maraming salamat, Love Anyover.